Good day, good day mga kalayas na. Ay, kukwento lang ako sa inyo. Panaginip ito, panaginip. Pero nakikita ko yung kahulugan. Kasi ngayong araw ay masama yung pakiramdam ko. Naubo ko, parado ilong, sakit ng ulo, may sinus. Tapos para akong tatrakasuhin. Medyo nilalagnat-lagnat ako. So, ang panaginip ko ganito. Kasi bago ko, yun nga, kanina, ginigising ako ni Mrs. Narinig niya daw ako na parang umiiyak daw ako, maungol. So, di ko na namalayan yun. Pero sa panaginip ko kasi, masama ang loob ko, kakaiba. So, ganito ang panaginip ko. Sa panaginip ko, meron akong pinunta na isang lugar. Nakaparking ang aking Fortuner, yung kulong-kulong. Nakaparking tapos may mga gamit doon. Usually kasi pag bumabiyahe ako, may aso ako kasama talaga lagi. Lalo pag doon ako nag-overnight kasi yung aso na yung bantay sa gamit. Pero this time, sa panaginip na to, walang aso doon. May mga gamit ako doon sa kulong-kulong. Then iniwan ko nakaparking. May pinuntahan na ako. Tapos, pagbalik ko, meron isang tao. Nakilala ko yung tao na yun sa panaginip ko, kakilala ko. Meron isang tao na kinuha yung mga kinalkal na yung mga gamit sa loob ng kulong-kulong, kinalkal niya, tapos yung kulong-kulong hinahatak niya na. So, paalis na sana. Hanggang sa nakita ko siya, binitawan yung kulong-kulong. Tapos sinabi ako siya, bakit gusto mo kunin yung kulong-kulong ko? Tapos tahimig lang ako ng that time na yun. Tapos nakaharang yung kulong-kulong ko sa gitna ng kalsada. Hanggang sa may dumaan, nagtanong, ano nangyari? Bakit ka nandiyan sa gitna? Tapos sumagot ako, yun kasi yung taong yan, gusto kunin tong kulong-kulong ko, gusto takbo niya na, kukunin niya na, tapos yung mga gamit ko dito, kinalkal niya na. Sabi ko ganun, sa tuloy-tuloy ng salita, magtunakaw yan Tapos sa panaginip ko na, yung taong yan na gusto kumuha ng kulong-kulong ko, kumuha ng mahabang tubo, na PVC, plastic, mahaba. Tapos, siya pa nagalit. Pinaghahampas niya hampasin niya ako kasi nandito ako sa harap, nandun siya sa kabila. So, hapasin niya ako. Ako naman, umiilag ako. Hanggang sa mampas siya sa bubong, yung dulo ng tubo na yun, ng PVC, nahawakan ko, hanggang sa naputol. Nung naputol, siyempre, pinagpapalo niya na ako. Lumaban ako sa kanya, self-defense. Umiilag ako. Hanggang sa pag-ilag ko, bumawi ako ng palo sa kanya. Saka siya yung tinatamaan ko, pak, ganon. Tapos, yun, hanggang sa nakuha ko yung pampalo niya rin na PVC, dalawa na yung pamalo ko. Siya na yung pinagpapalo ko, pinagpapalo. Kumbaga, sa panaginip na yun, parang kawawa na siya kasi pinagpapalo. Hanggang sa napasandal siya sa pader. Nung napasandal siya sa pader, meron isang tubong bakal, kinuha niya yun. Tapos yun din yung ihampas na siya. Paghampas niya sa akin ganun, sumalag din ako. Hanggang sa pagsalag ko, hindi man ako taman. Nasalag ko siya na para matanggal sa kamay niya. Tapos, yun ang ginamit ko pampalo sa kanya. Pero ang pagpalo ko sa kanya sa braso lang. Sa panaginip ko na yun, hindi ko siya pinalo sa ulo kasi nakaramdam ako na awa. So sa braso ko lang siya pinalo. Tapos nung nakaiga na siya, pagod na siya, bugbog na siya, sa sobrang sama ng loob ko, gigil na gigil ako. Tapos yun, parang napamurang ako ng GAGO doon sa panaginip ko sabi ko sa kanya, GAGO ka, hindi mo ba alam, tarantado rin ako nung araw, tapos ako yung gaganyanin mo. Sabi ko yun sa panaginip ko. Tapos yun sama ng loob ko. Tapos yun, yung sa panaginip ko, sa sobrang sama ng loob ko, hindi man ako umiyak, yung parang umuulang na, alam mo yung parang pag masama yung loob mo, yung parang galit-galit, yung ganun, hanggang sa, yun, nising na ako dumisis doon. So nakakita ako ng kahulugan yun. Ang na-experience ko, ang visualize ko na kahulugan nun, ganito. Merong isang tao na nagnanasa sa mga bagay na meron ako sa buhay. Yung mga, sa panaginip ko, yung mga gamit na nakalkal niya na sa loob ng kulong-kulong, na nangangahulugan yun. Yun yung mga bagay na pinanghimasukan niya na sa buhay ko. Tapos yung kulong-kulong na itatakbo na, doon sa panaginip ko, itatakbo na. Yung bagay na mahalaga sa akin na pinagnanasaan niya na hindi ako pumayag na makuha niya. Tapos, sa panaginip ko na yan, kahulugan ng taong nagtanong sa akin nung nasa gitna ko ng kalsada na nag-aayos ng gamit,
ang nakikita ko kahulugan nun, siya yung taong naging daan para sumama yung loob nung taong may pagnanasa sa mga bagay na meron ako. Kasi sa panaginip ko, di ba? May taong nagtanong sa akin, ano nangyari, ganito niya. Tapos habang nagtanong yun, habang sumasagot din ako, nagalit yung taong nagnanasa sa mga bagay na meron ako. Nagalit. So hanggang sa nagsalpukan kami. Yun, nagsalpukan kami. Kasi nga, yun nga, nung tinuturo ko na siya, ibig sabihin, sumasagot na ako sa kanya. Hindi ko na pinagbigyan na ganun ang gawin niya. Ibig sabihin, nung pagkuha niya ng tubo, ibig sabihin nun, meron siyang isang bagay na ginamit o meron siyang isang bagay na gagawin para masaktan niya ako. Pero hindi ako pumayag na masaktan. Dumipensa lang ako hanggang sa nangyari, bumaliktad ang sitwasyon. Sa pagdepensa ko, siya ang nasaktan ng grabe. Basta yun ang nakikita kong kahulugan. Hindi natin masabi kung physical, emotional, basta kung saan siya masasaktan, hindi ko masabi ko. Basta yun lang nakikita ko. Nasaktan siya ng grabe hanggang sa bumigay siya. Hirap na siya. So, doon lang naputol yung panaginip ko. So, yun yung nakikita kong kahulugan sa panaginip. So, ano ko lang naman yan, nabivisualize ko lang naman yan. Ewan ko ba ba't napanaginipan ko ito. Wala akong alam na hindi ko masabi kung mayroong taong may galit sa akin, may inggit, hindi ko masabi. Pero hindi man, wala akong naisip na ganyan. Para sa akin kasi, wala akong pakialam sa mga taong may inggit sa akin, may sama ng loob sa akin. Kung mayroong taong may sama ng loob sa akin, hanggat maaari kinakausap ko, naayos ko yun. Ayoko nang may taong may sama ng loob sa akin. Pero yung mga taong may inggit sa akin, hindi ko naman masabi kung sino-sino sila, kung bakit ang dahilan, wala nang nagawa masama sa ano. So, para sa akin, hindi ako nagpapaka-stress sa kung ano mga negatibo sa buhay ko. Kasi ako always positive ako. Yan ako sa buhay.